Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, January 8 na po, 2025, meron pa rin po tayong nakikitang banta ng low pressure area na mabubuo po ngayong second week po ng January. Ngayon po aalamin natin kung yan po ay magiging banta ng unang bagyong mabubuo ngayong 2026. At ngayong araw din po ng Huwebes, aalamin din po natin ang iba't ibang weather system na patuloy po yung nagbibigay ng sama na panahon at nagpapaulan sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ho natin simulan, hihiling lamang po ako ng pabor na i-like at i-share nyo po ang ating update. Malaking bagay na po yun para sa amin. Maraming salamat. So by the way, no, kamusta po kayo? Ako po muli si Kuya Francis, ang inyo pong tagapagbalita ng lagay ng panahon ngayong araw po ng Huwebes. So samahan niyo po ako sa ating update, no? At dito po muna natin titignan. Meron po kasing inilabas ang Pag-asa na panibago pong tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Ito po, no, at dito po natin nakikita yung mga potential po na bagyo na mabubuo per week. So ngayon, kung makikita nyo sa ating pinakamapa, simula dito sa tinatawag natin na week 1, January 7 hanggang January 13, kahapon ho ito nagsimula. Meron tayong nakikitang low pressure area dyan po sa may bandang kanlurang bahagi ng ating bansa sa may Palawan area. Bagamat yan po ay nasa low chance na category na maging tropical depression, still pwedeng maging banta pa rin yan. So patuloy po natin yang i-monitor. At dito naman po sa ating pangalawang chart or mapa sa week 2, simula January 14 hanggang sa January 20, kung makikita po ninyo, mas lumalawak po yung sirkulasyon ng low pressure area na mabubuo dyan po sa may bandang Eastern Visayas at silangang bahagi po ng Mindanao. Ito po, kung makikita nyo, medyo malawak po ito. At kung pagbabasihan natin sa chart, ito po ay nasa low chance na kategorya para maging isang mahinang bagyo o tropical depression. May mga chance pa naman magkaroon ng pagbabago, pero po ito ay kapag sinabayan ng iba't ibang weather system na nagpapaulan sa ating bansa, may chance po itong ma-develop bilang isang mahinang bagyo o tropical depression. At balikan po natin yan. Ngayon po ay alamin muna natin yung iba't ibang weather system na patuloy pong nagpapaulan, no, sa malaking bahagi po ng ating bansa. Tingnan din po muna natin yung ating pinakamapa para po ay masabayan nyo ko at maipakita ko sa inyo yung pinakalagay po ng ating panahon. So kung makikita nyo po sa ating pinakamapa, sa ating pinaka-live weather system o radar, makikita nyo po na wala naman tayong anumang bagyo na minomonitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero tulad na aking sinasabi, nananatili pa rin po ang tatlong weather system or iba't ibang uri po ng hangin or sama ng panahon na patuloy po nagbibigay ng mga pag-uulan sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dito po muna natin sisimulan sa tinatawag natin na forecast weather condition. Sa atin pong forecast weather condition, dito po sa may area po ng Bicol Region, i-zoom in po natin para po makita nyo pong mabuti. At kamusta po yung mga senior natin, makinig po kayo dyan. Mga papasok sa eskwela, mag-ingat po kayo. Sa trabaho, mag-ingat, magdala po ng payong jacket, kapote para sure po na kapag umulan hindi tayo mababasa, no? So sa area ng Bicol Region po, sa may Quezon, Oriental, Mindoro, kasama na rin po ang nalalabing bahagi ng Marinduque, Romblon, Palawan area, sa may Northern Samar. Ang weather condition po sa mga lugar na yan na binanggit ko ay cloudy skies ang aasahan po ngayong umaga hanggang sa hapon, lalo na po sa gabi, na meron pong kasamang mga scattered rains and isolated thunderstorms. Yan po dahil sa tinatawag natin na shearline, no? Ang shearline po yung makakapal na ulap. At ito po yung nabubuo dahil po sa salubungan ng malamig na hangin ng amihan at maalinsangan or mainit na hangin ng easterlies. Kung mapapansin po ninyo, ito pong amihan o northeast monsoon, nagiging consistent yung kanyang hangin. Dahil po yan sa high pressure na nanggagaling sa may bandang hilaga na tumutulak sa kanya. Kaya ngayon, medyo malalamig pa rin na panahon o hangin na ating nararanasan. Pero medyo nababawasan, no? Kaya ano yung ba nagtatanong bakit patapos na daw ba ang amihan season? Well, hindi pa naman po actually. Sinasabayan lang kasi yan ng easterlies kaya medyo nababawasan yung malamig na hangin na atin pong nararamdaman o nararanasan po. Pero asahan nyo hanggang sa Marso pa po yan. So dito naman po tayo sa area po ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora. Ang weather condition po sa mga lugar na yan
ay cloudy skies ang mararanasan na meron pong mga light rains or mahinang pag-uulan dahil po sa amihan o northeast monsoon. Lagi ko pong sinasabi sa inyo na ang amihan, light rains lamang ang idinudulot niyan. Lumalakas lamang yan or nagbibigay ng matinding impact, heavy to intense rain kapag sinasabayan po ng iba't ibang weather system, kasama na rin po ang high pressure na hangin na tumutulak sa kanya. Kasi dyan talaga madalas ang high pressure na hangin, no, sa may bandang Hilaga. Dyan din ang gagaling po ang amihan o northeast monsoon. So yung mga lugar na binanggit ko, simula po sa mga lugar na apektado ng shearline at northeast monsoon, mag-ingat po sa banta ng mga posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Dito naman po tayo sa nalalabing bahagi po ng Metro Manila. Kung makikita nyo yung mga asul-asul na yan, makakapal na ulap po yan. Sa Metro Manila, the rest po ng Luzon ay patuloy pong makakaranas sa tinatawag din natin na northeast monsoon or hanging amihan. Ang amihan kasi yung pinakapangunahing weather system po ngayon na nakakaapekto po sa Luzon, Visayas at Mindanao. The rest ng ating bansa, Visayas, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao ay patuloy ding maapektuhan po ng northeast monsoon or hanging amihan. So ngayon, dahil po humihina na ang epekto po ng easterlies, ito po yung easterlies, yung hangin po na yan. Kung nakikita nyo po na hangin na nanggagaling sa kaраgatang Pasipiko, maalinsangan po yan o medyo mainit yan, medyo nababawasan na ngayon at eto namang medyo makakapal na hangin na yan, yan yung high pressure na sumasabay, no? Dito nga po sa northeast monsoon or hanging amihan. Mag-ingat pa rin po tayo dahil may mga tsansa pa rin po na ngayong umaga, sa tanghali hanggang sa hapon, ang ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at ilang parte ng Mindanao ay makakaranas po ng masamang panahon dahil po sa iba't ibang weather system o dahil sa tatlong weather system. Ngayon po, balikan na natin yung sinasabi ko na banta ng sama ng panahon o low pressure area na mabubuo po, no, sa pagitan po ng January 14 hanggang sa January 20. So yan po ay papasok na din ng third week ng January. Pero itong sinasabi ko sa inyo, sa pagtatala po ng Pag-asa, nasa isang bagyo o isang bagyo na lamang ang may tsansang mabuo ngayong January, no, 2026. At yung bagyo pong mabubuo na yon or mahinang bagyo ay tatawagin pong bagyong Ada, no, sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung iba po kasi ang sinasabi kapag unang bagyo daw ng taon, no, ay nagiging malakas or nasa typhoon o super typhoon category. Ako na po yung nagsasabi sa inyo, dinoble check na po natin yan sa ating tinatawag na advanced weather system, no? Mga forecast track natin sa tropical cyclone threat potential, hindi po nakikita na magiging malakas. Yung nakikita nating banta ng low pressure area na mabubuo po sa January 14 hanggang sa 20. Pagitan po nung mga araw po na yan. So mas maganda na i-monitor natin. Sa ngayon kasi kung titingnan po ninyo, wala pa tayong nakikitang sirkulasyon ng hangin o yung tinatawag na kumpol ng kaulapan or cloud cluster. Pero January 14 hanggang sa 20, dyan po yan magsimulang mabuo. At yung LPA po na yon sa ating nakikita sa ating tropical cyclone threat potential, manggagaling po yan o ito po ay dadaan po dito, no? O lalapit po sa Eastern Visayas at nalalabing bahagi po ng silangan po ng Mindanao. Pero hindi ko naman sinasabi na yan magbibigay ng pinsala kasi po nasa low chance na kategorya po yan para maging isang ganap po na tropical depression or mahinang bagyo. Ngayon i-explain ko po sa inyo mabuti na ang tropical depression, mahinang bagyo man yan, pero nagdudulot naman po yan ng consistent po na mga mahihinang mga pag-uulan. At kapag sinabayan pa ng iba't ibang weather system, ang tropical depression ay nagdo-double effect po ito. Hindi po kagaya ng mga typhoon o super typhoon na category po na bagyo, sobrang mapaminsala talaga, more on mas malawak po, mas marami po yung malalakas na hangin kaysa po sa mga pag-uulan. So parehas din po yung delikado, parehas din po dapat paghandaan, lalo na po, no, dito po sa area ng Metro Manila, marami po dyan yung mga bahaing lugar. Kahit po shearline, northeast monsoon, easterlies, nagdudulot pa rin ng mga pag-uulan, no? May mga tsansa pa rin tayong makaranas ng mga pagbabaha. Lalong-lalo na po sa mga low-lying areas at doon po sa mga landslide prone area.
Yung unang bagyo po na mabubuo, at ito titignan natin ha. Simula po sa January 14 hanggang sa 20, kapag naging bagyo po 'yon, tatawagin po yung bagyong Ada. 'Yun po yung magiging kauna-unahang bagyo ngayong pong 2026. Tinitignan nating mabuti, hindi po 'yun magiging malakas. Kaya kung may nakikita kayong mga update patungkol sa magiging unang bagyo, magiging malakas, magiging typhoon o super typhoon category. Hindi po. Ngayon po, more on i-relax natin yung ating sarili. Ako naman po ay talagang araw-araw na nagbibigay po ng update sa inyo kasi siyempre no, marami na po tayong mga solid po na viewers, mga followers, subscriber, yung mga senior po natin, sobra ko po silang inaalalayan, mahal na mahal ko po sila. Yung mga OFW natin, yung mga solid po na nag-aabang sa akin. Kahit medyo mahaba yung update natin, maraming salamat po sa pagtsatsaga. Uulitin ko, meron pa akong paalala. No? Ngayon po, tatlong weather system ang patuloy na nakakaapekto. Ito bang tatlong weather system na ito, posible pa itong magkaroon ng tinatawag natin na interaction doon po sa mabubuong LPA sa second week po o pa third week po ng January. Sa ating nakikita sa ating advanced weather forecast, may chance na magkaroon ng connection. So pag sinabi natin na pwedeng magkaroon ng connection, pwede nilang palakasin ang epekto po ng mabubuong low pressure area dito po sa may bandang silangan ng ating bansa. So, kapag nananatili pa rin or nanatili pa rin ang easterlies at pumasok o nabuo na ang low pressure area, may chance na palakasin po ng easterlies ang LPA na mabubuo po sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility dahil ang easterlies ay medyo mainit na hangin. Yan talaga, nakakaapekto po talaga yan. Pero kapag wala ang easterlies, ito po tandaan nyo po mabuti. Kapag nawala po ang epekto ng easterlies, mawawala rin ang epekto ng shear line. At kahit merong mga bagyo o low pressure area na mabuo, yan ay hihina at hindi po matitrigger na lumakas dahil po sa malamig na hangin o dahil po sa amihan. Lagi ko pong kinaklaro sa inyo kapag nasa amihan season tayo, medyo madadalang po ang mga bagyo at kung meron mga bagyong mabuo, mahihina lang po yon. Kaya lang naman nagkakaroon ng pagbabago sa ating panahon dahil nga hindi lamang kasi amihan o northeast monsoon ang lumalabas kapag January. Minsan may iba't ibang weather system pero ngayon more on nakapokus tayo sa tatlo. Northeast monsoon, shear line at itong easterly. Sa ngayon, more on mas maraming mga pag-uulan ang dinudulot po o binibigay po ng shear line sa ilang bahagi po ng ating bansa. Ngayon, alamin naman natin dahil meron tayong mga lugar na apektado ng shear line, meron pa rin po tayong tinatawag na heavy rainfall warning. No? O ito yung dami ng mga pag-uulan na dapat nating paghandaan at i-monitor. So ngayong araw po ng Huwebes, January 8, meron tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan na aasahan. Mag-ingat po kayo sa Camarines Sur, sa may Catanduanes, sa may Albay at sa may Sorsogon. Pag sinabi ho natin na 50 to 100 millimeters na dami ho ng pag-uulan, yan ay kaya ring magpabaha. Lalo na po sa mga lugar na mababa tapos hindi masyadong malinis ang mga lugar. Lagi ko sinasabi may koneksyon ang malinis na kapaligiran o maduming lugar sa mabilisang daloy po ng pagbabaha. Kasi yung mga plastic, mga basura, bumabara po yan sa mga kanal na siya po nagiging dahilan kaya nagkakaroon po ng mabilisang pong pagbabaha. Napapansin niyo po ba yung hangin dito sa mapa natin? Nagiging consistent at mas lumalakas pa yung high pressure. Ngayon, nasasapawan na nito ang easterlies o yung malinsang hangin na gagaling sa karagatang Pasipiko. Halos hindi makasabay ang easterlies at etong amihan naman tuloy-tuloy po ang pagpaparamdam or epekto nito sa ating bansa. Kaya may chance din sa mga susunod po na mga araw ay mawawala ng paunti-unti eto nga pong shear line, no? O yung salubungan ng mainit at malamig po na hangin. So dito po tayo sa aking mga paalala. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, no, araw-araw kailangan maging handa. Unang-una, kailangan nyo po o kailangan po natin maging updated sa lagay ng ating panahon. Yung pag-update ko po na ito po ay para sa atin pong lahat. Ugaliin pong nakalike at nakasubscribe sa ating channel para mabilis po kayong ma-notify, no? At malaman po natin agad ang lagay ng panahon. Especially mga papasok sa trabaho, yung mga nasa opisina. Yung iba pinapakinggan pa po tayo. Naku po, sobrang salamat po talaga. Nababasa ko po yung mga comment at sinasabi po sila po talaga yung mga solid po natin na
viewers at subscriber. Sobrang maraming salamat. Hayaan niyo po't makakabawi rin po ako sa inyo. Pangalawang paalala, lagi ko po sinasabi, eto po, no, i-zoom in natin para makita po ng mga kababayan natin. Diyan sa Metro Manila, ang daming mga lugar ho dyan na medyo mababa at halos apektado rin yan. Ito nga pong shear line. Kaya yung sinasabi ko, importante na linisin natin yung ating kapaligiran. Yung mga basura, i-segregate, yung mga plastic, itapon sa maayos na tapunan para kapag nagkaroon po tayo ng mga heavy rainfall warning. Kasi ngayon meron dahil sa shear line. May mga tsansa na magkaroon ng biglaang pagbabaha kapag hindi maayos or maraming nakabarang basura sa drainage po natin, no? Hindi lang po sa Metro Manila, ang ilang bahagi din po ng Eastern Visayas at Mindanao ay makakaranas ng mga light rains o mahinang pag-ulan lang naman dahil po yan sa tinatawag natin na amihan o Northeast Monsoon. Uulitin ko ha, meron tayong LPA na nakikita sa ating tropical cyclone threat potential January 14 hanggang sa 20. So yun po yung paghandaan natin at imo-monitor. At wag tayong maging kampante kahit wala pong bagyo, may mga pag-uulan pa rin po tayong mararanasan dahil sa iba't ibang weather system. Yung pangatlong paalala ko, lagi ko pong sinasabi sa inyo na importante po na ayusin natin yung ating mga kabahayan, yung ating mga bahay, patibayin po natin at para kapag meron pong mga sakuna na hindi inaasahan, malalakas po na bagyo, ay napaghahandaan po natin hindi po tayo mangangamba. Safety po tayo. Pero syempre, walang magiging ibang safety, wala tayong magiging mas matibay na protection kundi ang panalangin at pananalig po sa ating Panginoon. So dapat po ganun po ang ating magiging mindset. At eto pa po, no, importante din na i-safety natin ang ating mga importanteng gamit, no? Lalo na po pagka ganitong kahit wala namang bagyo, meron tayong mga pag-ulan, dapat naka-ready pa rin 'yan. At kailangan din mag-imbak tayo ng pagkain na sasapat po ng pang-ilang araw, lalo na yung mga nakatira sa malalayo pong lugar, yung malayo po sa mga convenience store, malalayo po sa mga tindahan, sa palengke, importante may stock po na pagkain para hindi na po tayo lalabas po ng lalabas. Mga kaibigan, ito yung paalala kong panghuli, napaka-importante. Kinakailangan natin araw-araw pong manalangin sa ating Panginoon. Kasi po alam nyo, kahit po may mga nakikita tayong banta ng tropical cyclone threat potential or mga typhoon threat, no? Unang typhoon threat, yan po ay malulusaw kapag pinanalangin natin sa Panginoon ng sabay-sabay. Alam nyo, talagang sobrang mabisa ang panalangin at hindi po tayo papabayaan ng ating Panginoon sa mga sitwasyon po na tayo may hirapan. Alam nyo naman na ang Eastern Visayas, ilang bahagi ng Luzon hanggang ngayon, ramdam o nararanasan o kitang-kita pa rin yung naging epekto po nung malalakas na bagyo nitong nakaraang pong taon, noong 2025, yung Super Typhoon U1 at Typhoon Tino. Sa ngayon po mga kaibigan, hindi ko naman sinasabi na dyan manggagaling po muli sa Eastern Visayas yung panibagong banta ng sama ng panahon, pero mag-ingat at maging handa na lamang po tayo. Sa ating tropical cyclone threat potential, pwede nyo pong balikan, nakita po kasi natin na dyan manggagaling. Pero kahit nakikita natin yon, may mga tsansa pa rin na malusaw yon or magbago po ang kondisyon. Kaya nga po mas maganda na tumutok tayo lagi sa lagay ng ating panahon at wag po kayong magsasawa. Hindi po tayo dapat magsawa dahil syempre para naman ito sa ating kaligtasan, no? Para sa ating pamilya. At lagi kong sinasabi mga kaibigan, ito summarize natin, no? Mayroon tayong tatlong weather system. Ano po 'yon? Meron tayong shear line, meron tayong northeast monsoon at meron tayong easterly. Sa ngayon po, wala tayong bagyo, wala tayong low pressure area na minomonitor, pero meron tayong nakikita yan po sa third week o second week po ng January. No, ito po nasa low chance na category na maging isang tropical depression at manggagaling po diyan sa may silangang bahagi po ng Visayas. Sa ngayon, kung titignan natin, wala pa namang sirkulasyon or mga cloud cluster na dapat po natin pangambahan or katakutan. Alam nyo, hindi naman tayo dapat matakot basta magtiwala tayo sa ating Panginoon. Yung safety natin, ipagkatiwala natin sa Kanya. Pero syempre, kinakailangan din po tayo sa sarili natin ay gawa natin ng aksyon at kumilos din tayo. Hindi yung aasa lang tayo tapos wala naman tayong gagawin na paghahanda. Kaya nga po sa dulo ng mga update ko, always po ako nagbibigay ng mga paalala, no?
para po sa ating lahat at para din po sa ating mga senior OFW na lagi pong nanonood para sa mga pamilya nila, no? So ngayon po mga kaibigan ko, mga kababayan, yan lang po muna yung pinaka-update natin at maraming salamat po sa pakikinig at hiling po ulit ako ng pabor na i-like at i-share nyo ang ating update. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.